Paggising ni Santa kinaumagahan, nakaalis na ang nanay niya. Hindi iyon ipinagtaka ng dalaga. Kahit puyat ang ina, tiyak na babangon ito ng 5:00. Tutulong sa kanilang katulong na si Freda sa pagluluto ng almusal. Kakain bago maliligo. Pagkabihis, mag-aapura na si Aling Esmeralda sa pagpunta sa Redemptorist Church para sa pang-6 na misa. May 4 na bloke rin ang layo ng inuupahan nilang bahay sa simbahan. Malayong lakarin kung tutuusin, pero nilalakad iyon ni Aling Esmeralda sa pagparoon at sa pag-uwi. Ayaw nitong mag-tricycle. Bahagi iyon, anito, ng kanyang panata. Umaumaga, bumagyo man o umaraw, ay ganoon ang gawa ng nanay ni Santa. Ang nangyayari tuloy, bihirang magkita ang mag-ina. Pagbangon ng anak sa umaga, papunta na sa simbahan ang ina. At pagkagaling nito sa misa, nakaalis na si Santa para pumasok sa trabaho. Sa gabi, pagdating ng dalaga ay si Aling Esmeralda naman ang wala. At pag-uwi nito buhat sa pagiging si Madam Merlina, tulog na ang anak. Kahit tuwing Linggo at Lunes na walang schedule sa trabaho ang ina, hindi pa rin sila nagpapang-abot ng anak sa umaga. Hindi pumapalya si Aling Esmeralda sa pagdalo sa pang-6 na misa sa simbahan. Pagkagaling doon, may iba pang pinupuntahan ng matanda na ewan ni Santa kung saan-saan. Sabado lamang ang araw na maluwag upang magkausap ang mag-ina. At maliban kung may kanya-kanya silang lakad, tsansa ang Sabado, tulad ng araw na iyon, upang magkasalo sila sa pananghalian. Pagkaligo, inabutan ni Santa tulad ng dati ang nakahaing agahan sa hapag. May umuusok na fried rice na sagana sa maliliit na piraso ng tostadong bawang, pritong daing na bangus at atsarang papaya, sinabawang halaan, shrimp omelette, at manggang hinog na hiwa-hiwa na. Napatakam ang dalaga. Sabado at Linggo lamang siya nakakakain ng husto sa umaga. Lunes hanggang Biyernes ay hindi dahil naghahabol siya ng oras sa pagpasok sa trabaho. Ipinatong ni Freda, walang imik, ang teapot sa mesa. Tea, hindi coffee, ang nakagawiang inumin ni Santa sa umaga. Wala ring imik na dumulog na ang dalaga. Hindi niya inimbitang kumain ng katulong. Matagal nang tinigilan ni Santa ang pag-aanyaya rito. Nagsawa siya dahil iyon at iyon din ang sagot nito. Natapos na siyang kumain. Ang nanay niya ang laging kasalo ni Freda sa pag-aalmusal, pues sa loob-loob ng dalaga, kayong dalawa ang magsama. Habang kumakain ay muli iyong sumaloob ng dalaga. At naisip din niya, hindi lamang sa pagkain madalas na magkasama ang ina at ang katulong. Sa pamamalengke, sa mga gawaing bahay, sa pagpaparami ng halaman sa paso na dahilan ng pagsisikip ng dati maluwang nilang bakuran. Napairap si Santa sa hangin sa daloy ng huling isipin. Libangan ni Freda ang paghahalaman. Pero libangan iyon na naging munting negosyo ng maraming makagusto sa pot plants at may nag-alok na bilhin iyon. Buhat noon, sineryoso ni Freda ang pagpapasupling ng mga halamang pambahay at katulong doon ng katulong ang amo nitong babae. Ewan ni Santa kung selos ang naramdaman niya.
Para kasing si Freda ang anak ng nanay niya at hindi siya. Sabagay, imposibleng pagkamalang mag-ina ang dalawa. Sa isip-isip pa rin ng dalaga. 34 anyos na ang kanilang kawaksi. At hindi ba't kung saan lamang ito pinulot ni Aling Esmeralda noon? Tapos na siyang mag-agahan at kasalukuyang pinag-uurungan siya ni Freda nang may maisipang itanong si Santa. Nasubukan mo na bang pahula kay Nanay, Freda? Tanong ni Santa. Noon, oo, tugon nito. Pero matagal na yun. Ngayon, ayaw ni ate. Ate ang tawag ng katulong kay Aling Esmeralda. Bakit daw? Usisa ni Santa. Ayaw niya raw manghula sa kapamilya. Sagot ni Freda. Hindi ka naman namin kamag-anak sabi ni Santa. Sa tagal ng pagsisilbi ko dito sa inyo, Santa, kapamilya na raw ang turing sa akin ni ate. Sinundan ni Santa si Freda sa kusina. Dala nito roon ang mga hugasin. Itinuloy ng dalaga ang pag-uusisa habang inililigpit ni Freda ang tirang mga pagkain at habang naghuhugas iyon ng pinagkainan niya. Sabi niya sa katulong, natatandaan mo ba kung ano-ano ang hula ni nanay noon sa'yo? Nakakunot noo si Freda. Sabi, bakit gusto mong malaman? Takang-taka ang katulong. Noon lamang siya pinag-aksayahan ng oras ng dalagang amo. Sagot ni Santa, curious kasi ako. Gusto kong malaman kung talagang magaling siyang manghula. Utang ko sa nanay mo, Santa, ang buhay ko. Kung hindi sa hula niya. Freda, pwede ba? Wala itong bulahan. Inis na bulalas ni Santa. Alam kong very loyal ka kay Madam Merlina. Pero pwede ba? Huwag mong pakasobrahan. Ako ito, anak ako ng amo mo. Kilala ko siya. Mag-6 na taon lang ako dito sa inyo. Walang ekspresyon ang mukha ni Freda. Pero siguro, mas marami akong alam sa nanay mo kaysa sa'yo. Hindi mo siya talagang kilala, Santa. Napahumindig ang dalaga. Siguro, patuloy ni Freda, kung dadalasan mo ang pagkibo kay ate, dadami ang alam mo tungkol sa kanya. Tungkol saan? Tanong ni Santa. Sa panghuhula niya? Hindi lang yun ang buhay ng nanay mo, Santa. Sagot ni Freda. Alam ko ang buhay niya, Freda. Ang ibig kong alamin sa'yo, yung inihula niya noon sa'yo. Totoo ba ang lahat? Tanong ni Santa. Sandaling nag-isip ang katulong habang binabanluan ang huling piraso ng pinagkainan ni Santa. Anito maya-maya. Hindi ko na matandaan yung iba. Basta ang alam ko, sinabihan niyang pili ako at salbahe ang trabaho ko. Tapos, pinayuhan niya akong magpatingin agad sa doktor. Umismid si Santa. Naisip niyang ganoon din, humigit kumulang, ang ipinayo ng ina kay George, kamakailan lang. Ani Santa, sinunod mo ba ang hula niya? Iyan ba ang dahilan kaya nasabi mong utang mo sa kanya ang buhay mo? Tinuyo muna ni Freda ang kanyang mga kamay bago sinagot si Santa. Nakatalikod ang una sa lababo. Ang huli nakasandal sa dingding at pahalukip-kip na nakaharap sa kawaksi. Sabi ni Freda, hindi ko siya sinunod. Wala akong pera noon. Alam mo ba kung
paano ako kumikita noon, Santa? Umiling si Santa. Hindi niya alam. Hindi siya ganun kainteresado sa pakikipagkwentuhan sa mga kasambahay, lalo sa sariling ina. Sabi ni Freda, masamang babae ang tawag noon sa akin. Nagbibili ako ng aliw sa kahit kaninong may ibabayad. Hindi maitago ni Santa ang pagkagimbal. Aniya, masamang babae as in prostitute? Pakli ni Freda, prosti, call girl, pareho lang siguro yun. Paano kang nakilala ni nanay? Takang-taka, si Santa. May nagpapahula rin tong prosti sa kanya sa coffee shop ng 5-star hotel. Hindi ba bawal sa kanila ang mistambay doon? Sagot ni Freda. Kung sa bawal, talagang alam kong bawal. Matitinik kumilatis ang house detectives doon. Pero hindi pa noon uso sa ganoong klas na lugar ang manghuhula, hindi ba? Wala pa roon si ate nung araw. Oo nga pala, si Santa. Andoon siya sa restaurang pag-aari ng isang regular na kliyente ni ate doon sa Cubao. Sagot ni Freda. Diba, doon nagsimulang manghula nang may bayad ang nanay mo bago siya kinumbinsi na mag-service sa mas mapiperang tao? Tumango lang si Santa. Sinikap niyang gunitain ang pangalan ng tinutukoy na kainan ni Freda. Ngunit hindi iyon maalala ni Santa. Magbuhat ng mamatay ang kuya niya, lalo siyang nawala ng interes sa mga aktibidad ng nanay niya. Doon ako umi-standby, Santa, sabi ni Freda. Minsan, doon na rin ako nakikipagtipan para pick upin ang customer. Maaring namukhaan ka ni nanay kaya niya nahula ang pilya ka at salbahe ang trabaho mo, sabi ni Santa. Hindi siguro, Santa, sabi ni Freda. Kahit paano, hindi ganoon kakapal ang mukha ko para ipangalandakan sa publiko kung ano ang aking hanap buhay. Talagang nahulaan ni ate ang masagwa kong pinagkakakitaan. Kung bilib ka sa hula niya, sabi ni Santa, bakit hindi ka naghagilap ng pera para sundin ang sinabi niyang magpa-doktor ka? Siguro, sabi ni Freda, ganoon talaga ang gagawin ko. Pero ilang araw lang ang lumipas nang sumpungin ako ng matinding sakit. Andoon ako sa restaurant at kasalukuyang may kliyente si ate. Pagbagsak ko sa sahig na namimilipit, siya ang unang dumalo sa akin. Yung ibang naroroon, wala. Pinanood lang ako. Akala lasing lang ako o nababaliw na. Pero ang nanay mo, siya ang nagdala sa akin sa ospital. At nang malaman niyang isang kahig, isang tukarin ng mga magulang ko sa Samar, siya na ang sumagot ng gasto sa aking operasyon. Ano bang sakit mo? Tanong ni Santa. May tumuro ka sa bahay bata. At kung hindi yun inalis noon, malamang matagal na akong patay. Pinalis ni Freda ang budil ng luhang sumungaw sa mga mata nito. Ganyan kalaki ang utang na loob ko sa nanay mo, Santa. Kaya kahit habang buhay akong manilbihan sa inyo, maluwag sa kalooban ko. Nabaghan si Santa. Sa unang pagkakataon, hindi hamak nakatulong ang tingin niya ngayon kay Freda. Bigla niyang nakilala na tao ito. May dugo at laman na marunong masaktan at tumanaw sa pinagkakautangan. Tanong niya rito maya-maya, wala ka bang planong bumalik sa inyo sa probinsya? O kapag
nakakita ka ng mapapangasawa? Masigasig na umiling si Freda. Tinuyo muna nito ang nabasang mga pisngi sa pamamagitan ng gilid ng manggas ng suot nitong duster. Saka ang sabi nito kay Santa, "Dalaan ako sa lalaki, Santa. 17 ako nang maanakan ako ng may asawa. Kinuha ng mga magulang ko yung bata. Tapos, pinalayas ako. Maghanap buhay daw ako para sa apo nila. Sa Maynila ako napadpad. Nag-waitress muna ako bago bumagsak din ako sa masama. Nagpapadala ka hanggang ngayon ang sustento sa pamilya mo, hindi ba, Reda? Pera ko lang ang gusto nila." Paiyak ng tugon ni Freda. "Ako, ayaw nila. Masama raw akong babae at hindi dapat na kilalaning ina. Kaya bakit ko isisiksik ang sarili ko doon?" Maluha-luha na rin si Santa. Noon lamang siya nakarinig ng ganoon. Magulang na handang kumain sa kinita ng pagpapaalila ng anak, pero hindi naman mapatawad ang masamang pinagdaanan ng huli. Akmang tatalikod ang dalaga upang ikubli ang namuong luha nang matigilan siya. May sumuot sa utak niya na kaparehong sitwasyon. Siya at ang nanay niya. Siya na komportableng nakasandal sa ina, pero ayaw naman niyang tanggapin ang pinagkukunan nito ng kita. Nagsikip ang dibdib ni Santa sa di inaasahang sumbat sa kanyang konsensya. Ganun ba siya kaingrata? Tila nagiging seryoso ang takbo ng kwento. Ngunit mahalaga para kay Santa ang unawain hindi lang ang kanyang nanay, kundi ang mga kabutihang nagawa at marahil ay ginagawa pa ng kanyang ina bilang si Madam Merlina. Pero ano ang magiging papel ng fortune teller niyang nanay sa pagiging sobrang in love ni Santa kay Gilbert? Abangan.